May mga pusong pinaglalapit ng tadhana, ngunit pinaglalayo ng pananampalataya. Si Medina, isang babaeng matagal nang naghahanap ng tunay na pag-ibig, ay hindi inaasahan na mahuhulog ang puso sa isang taong hindi niya maaaring mahalin. Isang pare. Sa kabila ng kanyang panalangin para sa isang pag-ibig na wagas, dumating si Ken, hindi bilang kasagutan, kundi bilang isang matinding pagsubok. Totoo nga ba ang pag-ibig ay may tamang panahon? O may mga pag-ibig na sadyang itinadhana upang hindi magtagpo? Sa isang mundo kung saan ang pananampalataya at damdamin ay nagtutunggali, paano pipiliin ni Medina ang tamang landas? Magmamahal ba siya sa kabila ng bawal na pagtingin? O pipiliin ang sakripisyo upang hanapin ang tunay niyang misyon sa buhay? Sinasabi nila, sa tuwing may problemang pinagdadaanan ay manalangin na lamang sa Diyos upang mabigyan ka ng biyaya. Gaya nga ni Medina de la Cruz, 25 taong gulang, at ang problemang kinakaharap na hindi nawawala sa kanya ay ang problema pagdating sa pag-ibig. Palagi siyang niloloko at kung hindi naman, ginagamit lang siya dahil ang ganda niya ay hindi maikukumpara sa iba. Araw-araw siyang pumupunta sa simbahan para manalangin na makahanap ng lalaki magmamahal sa kanya ng totoo at makakasama habang buhay. At dumating nga ang araw na biniyayaan siya ng Diyos. Nakita niya na ang kanyang the one. Subalit, tila yata ang biyayang ibinibigay sa kanya ng Diyos ay isang pagsubok na kinakailangan niyang malampasan. Walang himala kung sa Diyos ka mananalig, kapatid. Ang kinakailangan mo lang gawin ay tanggapin siya sa iyong puso. Tinta niya ng pare. Narito siya ngayon sa simbahan, nakaupo habang nakikinig sa salita ng Diyos. Masasabing siya ay palasimba, pero hindi masasabing siya ay makadiyos. Dahil minsan ay nakakagawa rin siya ng mga pagkakamali sa buhay. Matapos ang misa, nadatnan niya ang sariling mag-isa na lamang habang nakaupo. Ang tanging naroon na lamang ay mga sakristan at ang pare na nag-aayos sa rin. Maya-maya lamang ay may lumapit sa kanyang madre. Iha, pansin ko, nalingon ka ng lingon habang nagsisimba. Nakikita rin kita na dumadaan dito kahit hindi linggo. Masasabi ko na malapit ka sa Diyos. Bakit hindi mo kaya subukang magmadre? May boyfriend ka ba, Iha? Ngumiti si Medina na naiiling. Wala po, sister. Ang totoo niyan, ipinagdarasal ko po talaga na magkaroon ng kasintahan na makakasama ko habang buhay. Pagkasabi niyang iyon ay saktong lumapit ang pari sa kanila. Sister, mauuna na po ako. Paalam ng pare. Padre Ken, maaari bang makausap ka saglit? Linta niya ng madre. Ken? Yun palang kanyang pangalan. Wika ni Medina sa kanyang isipan. Opo. Ano po yun? Sagot ng pare. Tumingin naman kay Medina ang madre. Ano pangalan mo, Iha? Medina po. Dina for short. Pagpapakilala niya. Anong gagawin ni sister? Ipapakilala niya ba kami sa isa't isa? Tanong ni Medina sa kanyang isipan. Nakakaramdam ng kaunting kaba si Medina habang iniiwasan ang presensya ng pare. Alam mo ba, itong si Padre Ken, 28 taong gulang pa lamang, ay pari na. Bakit hindi ka nalang maging madre upang mapalapit palalo sa Diyos, Medina? Ani nito, sa pananalita pa lamang ay tila nais ang madre na maging isang madre rin si Medina. Naiilang na tumawa si Medina at sumagot. Pag-iisipan ka po. Yun na lamang ang sagot niya upang matapos na ang usapan. O siya, kapag nakapagdesisyon ka na, ay hanapin mo lang ako. Ako pala si Sister Geng. Matapos nga ang pag-uusap
ay si Medina na lamang ang natitira sa simbahan. Hindi pa rin maalis sa isipan niya ang sinabi ni Sister Geng kanina. Lord, bakit naman po dala-dalawa ang biyayang nais yung makamtan ko? Tila yata pagsubok itong binigay niyo sa akin. Ang pari ba o maging madre? Ay, oo. Na-love at first sight ako sa isang pari. At ngayon, iisipin ko pa kung gusto ko bang maging madre? Napabuntong hininga si Medina. Ilang saglit lang ay umalis na siya sa simbahan at tumiretso sa bahay ng kanyang kaibigan upang magpasama na maghanap ng bahay na malilipatan dahil araw ng linggo ngayon. Oh, ba't ang tagal mo? Bugad dito sa kanya na makapasok siya sa bahay ng kaibigan. Nagsimba pa ako. Ikaw, linggong-linggo kang hindi nagsisimba. Wika niya. Sus, kaya ka lang naman nagsisimba ay dahil sa poging pare. Sabat nito. Hoy, tumigil ka nga Marie. Masama yung sinasabi mo, no? Marie, na-love at first sight yata ako sa pare habang nagdadasal ako na magkaroon ng lalaking mamahalin ko habang buhay. Panggagaya nito sa sinabi ni Medina sa kaibigan. 2 linggo na ang nakalipas sa makita niya si Ken, ang pari kanina. In love lang naman eh. Hindi naman ibig sabihin nun. Napapatulan ko siya. No, it's a forbidden love. Walang kasiguraduhan na lintanya ni Medina. Sus, anong dahilan kung bakit ka laging pumupunta doon sa simbahan? Hindi ba para makita siya? Usisa nito. Hindi ba pwedeng palasimba at makajus lang ako, Marie? Wow! Okay, sabi mo eh. Tsaka, pinag-iisipan ko na rin kung magmamadre ba ako. Sabi niya kay Marie na kinabigla nito. Hinawakan nito ang magkabila ang pisngi niya. May sakit ka ba, Dina? Baka may lagnat ka. Saad nito, tila hindi naniniwalang masasabi yon ni Medina. Yeah, baka sign na rin yun para maging matandang dalaga na lang ako. Mabuti pa, kumain ka na lang. Gutom lang yan, Bes. Alaunan na ng hapon na mapagpasyahan nilang maghanap ng apartment. Nakakita sila ng hindi masyadong kataasang building at murang apartment lamang. Mayroong 5 palapag at mayroong pang rooftop kung saan pwedeng tumambay. Napagpasyahan niyang doon na lang manirahan at pinili niya ang bakante sa 5 palapag upang hindi na siya mahirapang umakyat sa rooftop. Kinabukasan, maaga siyang pumasok para sa kanyang trabaho. Nagtatrabaho siya sa isang call center company kasama ang kanyang kaibigan na si Marie. Kamusta ang bahay na nilipatan mo, Dina? Pagtatanong sa kanya ni Marie pagpasok niya sa opisina. Magkadikit lang sila ng pwesto kaya malaya silang nakakapag-usap kapag walang kausap sa telepono. Maayos naman. Komportable din ako kasi medyo maluwag. Sagot niya habang nagtitipa sa computer. Wala ba nagpaparamdam sa'yo ton? Natatawan tanong ng kaibigan sa kanya. Wala naman. Kung siya magparamdam sa akin, why not? Nakakalokong wika niya kay Marie. Siniko siya nito. Sino yan, ha? Huling tanong nito bago sila tuluyang nagtrabaho dahil mayroon ng mga customer na tumatawag. Hapon na at naglalakad na sila pa uwi. Sumakay sila ng tricycle at unang bumaba si Marie dahil malapit lamang ito sa kanto. Habang siya ay nasa dulo pa, bumaba siya at nagbayad, binuksan ang gate at umakyat sa mahabang hagdan. Hinihingal siya nang makarating sa 5 palapag. Dumiretso na siya at 2 pinto na lamang ang dadaanan bago sa pinto ng bahay niya nang biglang may lumabas sa isang pamilyar na lalaki. Katabi lamang sa pinto na tinutuluyan niya. Nakasuot ito ng puting damit at itim na short. Mapapansin mo ito kaagad dahil sa taglay nitong tangkad. Doon bumilis ang tibok ng puso niya
nang biglang magtama ang mga mata nilang dalawa. Si Ken, yung pari sa simbahan, hindi niya inaasahan na dito sila magkikita at magkakatabi pa sila ng kwarto na tinutuluyan. 11:00 na ng gabi, subalit hindi pa rin siya tinatabla ng antok dahil sa eksena kanina. Hindi niya lubos maisip kung pinaglalaruan ba siya ng tadhana o pagsubok na binigay sa kanya ng Diyos na kinakailangan niyang malampasan. Subalit, paano? Paano niya haharapin kung ang puso na ang nagdidikta? Kung tadhana na mismo ang naglalapit sa kanilang dalawa? Maraming katanungan ang nasa isipan ni Medina ngayon at kahit isa doon ay hindi niya mahanapan ng sagot. Tumayo siya sa pagkakahiga at lumabas ng kwarto. Naisipan niyang umakyat sa rooftop. Mayroong mga upuan doon kaya napaupo siya. Dumadampi ang hangin sa balat niya habang nililipad ng hangin ang buhok niya. Mula rito, nakikita ang iba't ibang ilaw mula sa baba at ang maliwanag na buwan sa kalangitan. Napakagandang pagmastan sa ganitong sitwasyong problema na lamang ang nasa isipan niya. Pumuntong hininga siya at saka nagsalita. Lord, bakit naman pinahihirapan niyo ko? Kung nahihirapan ka na, huwag kang sumuko. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Nagulantang si Medina nang may marinig na boses sa kanyang likuran. Lumapit ito sa kanya at umupo sa bakanting upuan. Hindi pa rin maalis ang kanyang tingin sa lalaki habang pinagmamasdan siya nito. Hey, ayos ka lang? Doon lang siya natauhan na muli ito magsalita. Dali-dali naman siyang tumango. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya rito. Ikaw, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras ng gabi? Tanong nito sa kanya pabalik at hindi niya magawang makasagot dahil sa kalabog ng damdamin na nararamdaman niya. Medina, right? Ikaw ang babae kahapon? Aling nito, tumango siya bilang tugon. Ako nga pala si Ken. Pwede mo akong tawagin Ken dahil nasa labas naman tayo. Nice to meet you, Ken. Sabi niya, hindi makatingin sa mga titig nito. Hindi ko inaasahan na magkatabing room lang pala tayo. Ako rin. Kakalipat ko lang kahapon. Sagot niya. Nakita niya naman ang pag-ukit ng O sa mga labi nito. Siya nga pala. Narinig ko na niyaya ka ni Sister Gang na maging madre. Ganun lang talaga yun. Niyayaya niya ang mga kababaihan na mag-iisang katulad niya. Pero kung hindi mo naman gusto yun, ay pwede kang tumutol. Pero, gusto mo ba maging madre? Tanong nito sa kanya. Saglit siyang napaisip bago nakasagot. Hindi ko pa talaga alam sa ngayon. Naiintindihan ko. Ikaw, bakit ka naging pare? Parang ang bata mo pa para sa ganyan? Tanong niya rito. Napatingin ito sa malayo at muling ibinalik ang tingin sa kanya bago nagsalita. Pangarap ko talaga maging pare noon pa man. At isa na rin talaga sa nagpursige sa akin maging pare noong panahong misang naranasan kong magmahal. Panimula nito. Ang babaeng minamahal ko noon, iniloko ako. I promise sa hindi na ako magmamahal pang muli. Tumawa ito at saka hindi na nagpatuloy sa pagkukwento. Wag na natin balikan ang nakaraan. Ang importante ay masaya na tayo sa kung anong ginagawa natin ngayon. Ikaw, Medina, narinig ko kaninang may pinagdadaanan kang problema. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Wala yun. Iyon na lamang ang nasabi niya bago sila bumaba ng rooftop. Kinabukasan, maagang nagising si Medina at tumiretso sa kanyang trabaho. Oh, ba't ang tamlay mo ata ngayon? Ang laki naman ng eyebag mo, be. Feeling night shift, ha? Gaga,
Hindi kasi ako makatulog kagabi. Bakit? Ano bang meron kagabi? May nagparamdam ba? Tanong nito. Muli niya na namang naalala ang lalaking yun. Hindi niya na lamang ito kinausap at wala rin siyang balak sabihin sa kaibigan na magkatabi lang sila ng room ng pare na naikwento niya rito. Kailan tayo mag-vacation leave, Tina? Tanong sa kanya ni Marie habang kumakain sila ng tanghalian. Wala akong gana ngayon. Sa December na lang, sagot niya habang malamyang kumakain. Anong December? Summer pa lang ngayon. Magburakay kaya tayo? Swestisyo nito. Sige, pag-iisipan ko. Sagot niya. Nagtuloy-tuloy ang trabaho nila ng hapong yun hanggang sa mag-uwian. Tara, gala tayo, Bes. Pag-aaya sa kanya ni Marie. Dali na, nagyayaya sila Carlo at Jess mag-mall. Pas muna, kayo na lang. Uuwi na ako sa bahay. Sabi niya, nagpumilit pa sa kanya si Marie bago tumigil din kalaunan. Hindi nito nagawang pilitin siyang sumama. Isa pa, balak niya ring dumaan muna sa simbahan. Naglakad lang siya hanggang sa makarating. Open place ang simbahan sa kanila, kaya naman pwedeng pumunta araw-araw kahit walang misa. Dumiretso siya sa harapan at naupo. Pinagmasdan niya ang altar at taimtim na nagdasal. Lord, ano po ang dapat kong gawin? Pinaglapit na po kami ng tadhana. Ayaw ko suwayin ang kalooban mo. Ngunit paano ko madidiktahan ang sinisigaw ng puso ko? Patawarin mo ko, Lord. Anya. Ilang minuto lang din siyang nagtagal bago siya umuwi sa bahay. Inihiga niya kaagad ang sarili sa kama dahil sa antok. Nagising siya bandang 10:00 ng gabi dahil kumakalam na ang kanyang sikmura. Kumain siya ng hapunan na natitirang kanin at adobong ulam. Matapos nun, naisipan niya muling pumunta sa rooftop upang magpahangin. Nagpahangin? O gusto lamang na makita siya? Tanong niya sa sarili. Pag-akyat nga niya, ay doon niya napansin na may nakaupong lalaki. Lumapit siya at doon ay natanaw si Ken. Sinalubong niya ang maamo nitong mukha. Ginugulo ng hangin ng buhok nito na lalong nagpapagwapo sa lalaki. Ano bang nangyayari sa iyo, Medina? Kinurot niya ang sarili dahil sa mga naiisip. Oh, hi Medina. Nandito ka pala. Bati nito sa kanya. Hello Ken. Hindi ko inaasahan na nandito ka rin pala. Naupo siya sa inupuan niyang pesto kagabi. Madalas ka ba rito? Tanong niya. Yeah, gusto ko ang tanawin mula rito. Sagot nito. Biglang namutawi ang katahimikan. May pagkakataong napapaiwas siya ng tingin sa lalaki tuwing nauhuli siya nitong nakatitig sa kanya. Ang awkward. Saan niya? Nararamdaman niyang namumula na ang pisngi niya dahil sa hiya. Ngumiti ito. Bakit ang sarap ng mga ngiti niya? Medina, tumigil ka. Mali itong nararamdaman mo. Siya nga pala. Pwede magtanong? Sabi niya nalang bigla. Oo naman. Ano yun? Pwede ko bang malaman? Mayroon bang punto na nagsisisi ka dahil naging pari ka na? Ibig ko sabihin, paano kapag bigla ka nalang nagagusto pero hindi na pwede kasi isa ka ng pare? Tanong niya sa lalaking pare. Pansin niyang napaisip ito bago sagutin ang tanong niya. Hindi ako nagsisisi. Malakas ang loob ko na hindi ko masusuway ang kalooban ng Diyos. Hindi ko naisip o iniisip na muling magmahal at kahit makaramdam man lang na pagmamahal. At saka, kung magsisisi man ako, hindi ba at parang huli na para doon? Kaya kailangan mo rin pag-isipang mabuti kung gusto mong magmadre o hindi upang wala kang pagsisihan sa huli. Ngumiti lamang siya at tumango bilang pagsang-ayon.
Ilang araw ang lumipas bago dumating ang araw ng linggo. Walang pasok, kaya naghahanda na si Medina upang pumunta sa simbahan. Matapos siya mag-ayos ay lumabas na siya ng pinto at bumaba sa hagdan. Oh, Medina, pupunta ka sa simbahan? Pungad sa kanya ng Ken habang nakasakay sa motor. Nakasuot ito ng puting damit at itim na pantalon. Tumango siya. Oo, magsisimba ako ngayon. Sumabay ka na. Iisang simbahan lang naman ang pupuntahan natin. Ha? Napanganga siyang sabi dahil sa hindi inaasahang sasabihin yon ng lalaking tinitibok ng puso niya. Hindi niya namalayan ang sariling nakakapit na pala siya ngayon sa balikat ni Ken habang minamaneho nito ang motor. May kusinong bumubulong sa kanya na dapat siyang humawak sa bewang ng lalaki. Tumigil ka, Medina. Isa siyang pare. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Niyaya ka lang niya sumakay dahil may mabuti siyang kalooban. Pagpapakalma ni Medina sa sarili. Hindi rin nagtagal ay nakarating din sila sa simbahan. Naupo siya sa harapan. Hinihintay na magsimula ang misa. Magandang umaga mga kapatid. Narito na naman po tayo ngayong umaga at nagtitipon-tipon para makinig ng salita ng Diyos. Kamusta naman kayo mga kapatid? Sumagot ang lahat bilang tugon. Kung gayon, magsimula na tayo na may pagpapala sa may kapal. Nagsimula ang misa. Hanggang matapos ay hindi maalis ang paningin niya sa pare. Hindi niya namalayan na tapos na pala ang misa at siya na lang pala ang natira. Iha, kamusta ka na? Lumapit sa kanya si Sister Gang. Mabuti naman po, sagot niya. Ano, nakapagdesisyon ka na ba? Tanong nito sa kanya. Umiling siya bilang sagot. Hindi pa po. Ayos lang yan. Huwag kang magmadali. Wika nito. Mauna na po ako, sister. Paalam niya at naglakad na paalis. Dumiretso siya sa bahay ng kaibigan niyang si Marie. Oh, ano? Nakita mo na naman siya? Sino? Inosenteng tanong niya at naupo sa lamesa. Sus, Eddie yung pare. Ano? Mahal mo na talaga? Anong mahal? Hindi pagtanggi niya. Okay lang yan, Bes. Normal lang naman magagusto kahit kanino. Gusto mo, tulungan kita para makuha mo siya. Ano, game? Paano ba? Siya na ang nagsabi na hindi na siya magmamahal kahit makaramdam man lang ng pagmamahal dahil sa Diyos na lamang nakatuon ang buhay niya. Sabi niya, ngunit napatakip din kalaunan ng bibig. Hoy! Hindi ko alam na close mo na pala ang pare, Dina. Pakinamdam ko ay may lihim kang tinatago sa akin. Wala siyang balak sabihin sa kaibigan ng lahat pero hindi talaga ito tumigil sa kakapilit sa kanya kaya nasabi niya rin kalaunan. Eddie, pinagtagpo na talaga kayo ng tadhana, Bes? Ba't kailangan mo pang lumayo? Sungkitin mo na. Kung hindi mo madaanan sa mabuting paraan, idaan mo sa nakakalokong paraan. Panigurado magugustuhan ka niya. Paano kaya kung ipagtapat ko ang nararamdaman ko sa kanya? Suggestion niya sa kaibigan. Kahit naman ipagtapat mo ang nararamdaman mo para sa kanya, masusuklian ba niya ang pagmamahal niya sa'yo? Di ba hindi? Ninta niya nito na sinang-ayunan niya. Hanggang sa nakauwi siya, ay hindi pa rin maalis sa isipan niya ang mga sinabi ni Marie dahil alam niyang totoo ang mga sinasabi nito. Lord, bakit ganito? Dumating ang gabi at nakita niya na lamang ang sariling nasa rooftop habang pinagmamastan ang maliwanag na buwan sa gitna ng napakalamig na gabi. Hindi niya alam kung saan dadalhin ang nararamdaman niya pero susubukan niya. Alam mo ba, totoo pala na nagbibigay na marami biyaya si God kapag sinunod mo ang kalooban niya.
Panimula niya habang kaharap ang lalaking pare. Yes, you're right. God will never fail us. Sagot nito. Alam ba nang humiling ako sa kanya? Ibinigay niya kaagad? Alam mo ba kung anong hiniling ko sa kanya? Ano? You. Sagot niya. Makikita sa mukha nito ang pagkalito dahil sa sinabi niya. Ako? Tanong nito pabalik. Hiniling ko na bigyan niya ako ng taong makakasama ko habang buhay. Tapos sakita kita. Saad niya. Hindi nabubura ang naguguluhan nitong reaksyon. Subalit na mapagtanto nito ang tinutukoy niya, ay bigla na lamang itong umiwas ng tingin. Na love at first sight ako sa iyo, Ken. What should I do? Hindi siya nakasagot. I like you, Ken. Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi nga alam kung saan siya humugot ang lakas ng loob para mag-confess sa lalaki, pero kusa na lamang itong lumabas sa mga bibig niya. Is it too late for that, Tina? Pagkatapos sa ilang minutong katahimikan ay nagsalita ito at nagkaroon ng lakas ng loob upang tignan siya. Alam mo ba, there's a saying na you'll find a right person in a right time. Did I find you at the right time? Tanong niya. No. We found each other, but at the wrong time. It's too late for that, Tina. What do you mean? Kumakalabog ang dibdib ni Medina. Nagbabaka sakaling tama ang iniisip niya sa sinasabi nito. I like you too. Ngunit hanggang doon na lang yun. I'm sorry, Tina. She was about to say something, but he already left at iniwan siya nitong mag-isa. Hindi niya namalayan na nagsimulang tumulo ang luha sa pisngi niya. Gusto niya rin ba ako? Kumuha siya ng alak at uminom ng uminom. Nang maramdaman niyang tinatabla na siya ng alak, ay tumigil siya. Lumabas siya ng pinto at umakyat sa rooftop. Pagdating niya doon, ay hindi niya makita ang presensya ni Ken. Isang linggo nang hindi nakikita ang lalaki simula nang ipagtapat niya ang nararamdaman kay Ken at hindi niya inaasahan na gusto siya rin nito. Nasaan ka na? Alam mo bang mahal kita? Hihintayin kita dito! Sigaw niya kung ano-ano na lamang ang lumalabas sa bibig niya dulot ng alak. Gusto kita, Ken. Mali ba itong nararamdaman ko? Mali bang mahalin ka? Magiging masama na ba ako sa harap ng Diyos? Nang ipinagdasal ko ang lalaking mamahalin ko habang buhay, dumating ka. Ikaw ang may kasalanan, Ken. Sigaw na sigaw ang tanging nagawa niya sa rooftop. Hindi niya naisip ang oras sa iyon na baka sandaling dumating ang pare na hinahanap ni Medina. Matapos ang pagsisigaw sa rooftop ay naglalakad na siya pababa. Pumasok siya sa pinto, tsaka pumasok. Bumungad sa kanya ang madilim na paligid at walang maaninag. Sa sobrang init na nararamdaman nito dahil sa alak, ay isa-isa niyang hinubad ang kanyang kasuotan. Binuksan niya ang ilaw at doon bumungad sa kanya ang isang lalaking nakatayo. Ken? Tumawa siya. Kakaisip niya sa lalaki. Nagpakita tuloy ito kahit hindi sa panaginip. Lumapit siya rito kahit alam niyang hindi naman ito totoo at guni-guni lamang. Hahawakan niya sana ang lalaki, subalit umatras ito. Lumalayo ka pa rin ba sa akin? Lumapit siya ng lumapit hanggang sa napaupo ito sa kama. Mabilisan ng laki ang mga mata niya at kinusot-kusot pa ang mga mata. Panginoon, patawarin niyo siya sapagkat hindi niya alam ang ginagawa niya. Tinig niyang saan nito. Ken? Nauutal na turan ni Medina matapos haplusin ang lalaki.
Hindi ito isang panaginip. Ang lalaking nakikita niya sa gabing iyon ay totoo. Bago pa makapag-isip ng kung ano si Medina ay mabilis siyang pumatong sa lalaki at inilapat ang mga labi niya sa labi nito. Hindi na nakapag-isip ng tama si Medina dahil sa alak at ginawa ang dinidikta ng kanyang puso. Ngunit sa kabila ng init ng kanilang pagpapalitan ng labi, biglang kumala si Ken at mahigpit na hinuwakan ang magkabilaang braso ni Medina. Tumitig siya rito, punong-puno ng pagkalito at pagkagilty ang kanyang mga mata. Medina, hindi natin dapat ginagawa to. Mahina, ngunit may bigat na saad ng lalaki. Ngunit tila wala nang naririnig si Medina. Mas lalo pa niyang inilapit ang kanyang mukha sa pare. Pilit na dinadama ang init na matagal niyang pinaglalabanan. Mahal kita, Ken. Hindi mo ba ako mahal? May pangungulilang tanong niya. Napakapit na mahigpit si Ken sa bedsheet. Alam nitong mahina siya sa tukso, lalo na pagdating kay Medina. Hindi ito bulag sa nararamdaman para kay Medina, ngunit may panata siyang kailangan tuparin. Medina, Diyos ko. Impit niyang ungol nang muling dumampi ang mainit na halik ng dalaga sa kanyang leeg. At doon na tuluyang bumigay ang lalaki. Panginoon, patawarin ninyo ako sa pagkakasalang magagawa ko ngayong gabi. Bulong ni Ken at mabilis na pinaunlakan si Medina. Hindi niya alam kung kasalanan nga ba ito o isang biyaya. Ngunit sa gabing yun, hindi siya isang pare. Isa lang siyang lalaking minahal ng isang babaeng itinadhana sa kanya, ngunit ipinagkait ng pagkakataon. Nagising si Medina dahil sa lakas ng tunog na nanggagaling sa kanyang telepono. Nakita niya na lamang na nakailang missed calls na pala si Marie sa kanya. Hindi niya namalayang tanghali na at hindi na siya nakapasok sa trabaho. Mabilis siyang napabangon sa pagkakahiga na bigla na lamang sumagi sa isipan niya ang nangyari kagabi. OMG! Ano tong nagawa ko kagabi? Tanong ni Medina sa isipan at pinagmasdan ang kanyang sarili. Doon niya napansin na kumpleto ang kasuotan niya. No, hindi to maaari. Hindi totoo tong sa isipan ko. Hiyaw niya sa kanyang sarili bago siya tumayo at mabilis na pumunta sa kabilang kwarto kung saan si Ken. Subalit, wala siyang makitang kahit anong gamit. Ate, nasaan pong lalaki nakatira dito? Bakit po wala ng mga gamit? Tanong niya sa nagbabantay ng apartment na kasalukuyang nililinis ang kwarto. Yung pari ba? Kakaalis lang kanina madaling araw. Sagot nito. Saan po pumunta? Tanong niya ulit. Lilipat na raw ito ng bagong bahay. Mabilis siyang bumalik sa kwarto at naligo at nag-ayos bago pumunta sa simbahan. Pagdating niya roon, ay nadatnan niya sa Sister Geng. O iha, ikaw pala. Pugad ito sa kanya. Sister, itatanong ko lang po sana yung pari rito. Si Father Ken ba? Nagpalipat na siya sa ibang simbahan. Simula sa linggo, may bago na tayong pare. Alam niyo po ba ang lugar kung saan naka-assign si Father Ken? Hindi ko alam, iha. Bakit mo naitanong? Wala po. Bumalik siya sa bahay na hindi nahanap ang presensya ni Ken. Iniisip na lamang na dahil siguro sa nangyari sa kanila kagabi, kung kaya umalis ito. Paano mo nagawa ito, Dina? Ba't mo hinayaang lamunin ka ng kalasingan at nakagawa na matinding kasalanan? Sinabunutan niya ang sarili. Anong napala mo, Dina? Wala! Nagsitulo ang mga luha sa kanyang mga mata at nagmumukmok sa isang tabi. Oh, ba't kayong naitsura mo? Namamagang mata mo, Dina. At bakit ngayon ka nalang pumasok?
Sunod-sunod na tanong ni Marie na makapasok sa opisina. Wala to. Huwag mo na lang akong pansinin. Anong hindi? Nag-aalala kaya ako sa'yo. Pagmamadre na ako, Marie. Nakapagdesisyon na ako. Ano? Bakit? Ano bang nangyari? Ano nga bang nangyari? Kahit ako, hindi ko masagot ang tanong na yun. Linya niya sa isipan. 2 linggo na ang lumipas matapos siyang mag-resign sa kanyang trabaho upang pumasok sa kumbento. Saglit siya nakipagkita kay Marie upang magpaalam siya rito at dumiretso sa simbahan pagkatapos. Hello, Sister Gang. Pagbati niya. Good morning, Medina. Desidido ka na ba talaga? Wala na itong urungan kapag nagsimula kang magseminaryo at ilang taong manuluyan ng kumbento. Opo, Sister Gang. Buo na po ang pagpapasya ko. Lakas loob na sagot niya. Mabuti. Halika na. Ihahatid kita. Mula ngayon ay makakasama mo na kami. Kinakailangan mong pag-aralan ang teolohiya at panalangin, pagsunod sa mga kautusan ng simbahan at pagtanggap ng sakramento ng ordinasyon. Opo, Sister Gang. Makalipas ang 2 taon, kasalukuyang nag-aayos si Medina papunta sa simbahan upang gawin ang seremonya upang maging isang ganap na madre. Handa ka na, Sister Dina? Lumapit sa kanya si Sister Gang na mayroong matamis ang ngiti. Handa na po ako, Sister Gang. Maraming salamat po sa inyong gabay. Sagot niya. Walang anuman. Huwag mong kalimutan na magpasalamat ka sa Diyos. Sa harap ng tao, nagsimula maglakad si Medina patungo sa altar. Doon niya napansin ang isang pamilyar na mukha habang nakatayo sa harapan ng altar na may puting kasuotan pang pare. Napatigil siya sa kanyang paglalakad at doon niya pinagmasdan na maigi ang paring nakatayo roon. Nagtagpo ang landas sa kanilang mga mata, puno ng katanungan at pag-aalinlangan. Hindi niya lubos maisip na ang nasa harapan niya ngayon ay si Ken. Nang matauhan siya, ay muli nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating sa altar. Ilang distansya lang ang namamagitan sa kanilang dalawa. Naiilang man at walang lakas sa loob upang magsalita, ay dahan-dahan na binuka niya ang pipig upang bigkasan ang pinaghandaan niyang linya. Father, nararamdaman ko ang isang malalim na tugon sa aking puso. Pakiramdam ko ay tinatawag ako ng Panginoon sa isang mas malalim na paglilingkod sa Kanya. Panimula niya habang pinipigilan ang luhang tumulo. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang pare na nasa harapan niya ay ang tinitibok ng puso niya noon na naging dahilan kung bakit tinahak niya ang landas ng pagiging isang madre. Masaya ako sa araw na ito. Muli ko siyang makita. Wika niya sa isipan. Medina, ang pagtugon sa tawag ng Panginoon ay isang biyaya at responsibilidad. Kailangan mong maging handa sa mga pagsubok at sakripisyo na kasama nito. Opo, Father. Handa akong magbigay ng aking sarili para sa kapakanan ng iba at upang maglingkod sa Diyos ng buong puso at kaluluwa. Medina, sa pagtanggap mo sa tawag ng Panginoon, handa ka na bang sumunod sa kanyang mga utos at maging tanglaw sa iba? Opo, Father. Sa tulong ng Diyos at ng inyong patnubay, handa akong maglingkod sa Kanya na buong buo at walang pag-aalinlangan. Naway patnubayan ka ng Panginoon sa inyong paglalakbay bilang isang madre. Sumunod ka sa Kanyang mga yapak at maging tanglaw sa iba. Amen. Matapos ang seremonya ay binati siya ng mga taong naroon sa simbahan. Binabati kita, Dina. Tumingin siya sa kanyang likuran
at doon niya napansin si Ken. Maraming salamat. Isang ganap na madre na ako. Sabi niya may patamis na ngiti. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya sa tagal na hindi niya ito nakita dahil bigla na lamang itong nawala. Kalimutan na natin ang nakaraan, Medina. Mabuhay tayo sa kasalukuyan. Ang Diyos na ang bahala sa lahat. Huli nitong sabi, bago muling nawala ang landas sila sa isa't isa. Sino ang mag-aakalang dito niya muling makikita si Ken kung saan una niya itong nakita noon? Subalit ibang-iba na ngayon kumpara noon. Marami na ang nagbago. Sa paglipas ng panahon, natutunan nilang tanggapin na may mga pagmamahal na hindi kailanman magiging para sa kanila. Si Ken ay nananatiling pare, patuloy na naglilingkod at tinutubos ang sarili mula sa gabing muntik na niyang talikuran ng kanyang panata. Samantalang si Medina, sa kabila ng sakit at pangungulila, ay natagpuan ang tunay na kapayapaan sa loob ng kumbento. Isinuko niya ang lahat, pati ang pusong minsang umibig ng lapis upang ialay ang sarili sa Diyos. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!